Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, pag-usapan lang po natin itong naging press conference ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman uli, Panfilo Lacson. Kasi naalala nyo, nag-resign siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee after mag-testify ni Master Sergeant Gutesa. So, after nung ano na yon, ng pag-testify niya doon, nahinto na yung yung pag-iimbestiga nito ni Ping Lacson kasi nadawit na si Saldico at si Martin Romualdez. Kumbaga, talagang lantaran ng itinuro kasi sino ba si Gutesa? Sabi niya sa kanyang statement doon sa Senado, siya ay security aid ni Saldico. So, may personal knowledge kung titingnan natin dahil siya mismo ay empleyado ni Saldico. Ngayon, sabi niya, nag-deliver daw siya ng basura. Ngayon, yung basurang tinutukoy niya, yun daw yung pera na nakalagay doon sa loob ng maleta. So, after nang mag-testify ni Gutesa, natigil na yung pag-iimbestiga ng Senado. Doon sinimulan i-discredit lahat ng mga sinasabi ni Master Sergeant Gutesa, kagaya ng pag-discredit sa mga diskaya. Pero hindi nila mabasag yung statement ni Gutesa, dinaan sa technical. Ano yung technical na yun? Falsifikado raw yung kanyang notaryo dahil hindi raw yung abogado mismo ang pumirma doon sa kanyang pinanotaryong statement. Pero marami naman nagsasabi, kahit naman yung mga matataas na opisyal ng korte, na hindi naman daw mahalaga na yung pagnonotaryo kasi nanumpa na siya, nagson na siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos ano pa yun, public pa yun, diba? Dahil naka-live stream yun. So hindi na ganun kahalaga yung kanyang yung notaryo. Pero yun pa rin yung patuloy at paulit-ulit na ginagamit para gibain yung statement ni Gutesa na hanggang sa ngayon hindi pa alam kung nasaan na si Gutesa kasi tinanggihan niya yung inaalok na witness protection ng DOJ nung mga panahon na yon. Si Boying Remulla yun ang ngayon dahil wala na si Boying sa DOJ, napunta naman siya sa ombudsman na sila yung ombudsman mismo yung magkakaso kung pag natapos na yung ginagawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, itatransfer na nila sa ombudsman yung kaso at bahala na si Boying Remulla kung ano yung pwede niyang ikaso base sa recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ito, pag-usapan na po natin itong naging press conference ni Ping Lacson tungkol dito kay Gutesa. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna na pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... So, doon pa lang may problema na pinalalabas nila na si Gutesa nasa compound ng Philippine Marine. Ibig sabihin, nasa loob mismo ng kampo. Pero doon sa statement ni Marcoleta at ni dating congressman Defensor, hindi naman nila sinabi na nasa loob ng kampo mismo ng Marine. Ang sinasabi nila, nasa kustodiya siya ng mga Marine. So, ibig sabihin, nasa isang grupo ng mga malamang mga retired Philippine Marine. So, yun ang nagpoprotekta ngayon kay Gutesa. Pero ang pinalalabas sila rito, nagsisinungaling si Gutesa at sila Marcoleta kasi pina-verify nila sa Philippine Marine at sinabi nga nila na walang, kumbaga hindi totoo na nandun si Gutesa. So, doon pala makikita nyo na ginagawa na nila ng twist yung pagkakawala ni Gutesa kasi nga tinanggihan niya yung sa DOJ na mapasailalim siya sa protection ng DOJ.
Ngayon, nagsarili na lang ng pagtatago itong si Gutesa. Pero siyempre, para sa kanyang sa sarili. Pero tinutulungan daw siya ngayon ng mga kapwa niya, ex-marine. Hindi naman sinabing literally na nandun siya sa loob mismo ng kampo. Gaya ng pinalalabas ni Ping Lacson na nagsisinungaling nga si Marcoleta at si Defensor kasi wala naman daw sa kampo ng Philippine Marine itong si Gutesa. At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So kailangan maklarify din yon. Hindi ba sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? So, isa pa yun, pinalalabas dito ni Ping Lacson na yung affidavit ni Gutesa, ang nag-draft, si Defensor at si Marcoleta, hindi si Gutesa. Pero, siyempre, dahil nga iyaharap sa Senado, kailangan formal yung kanyang affidavit. So, malamang yung dala niyang affidavit, baka handwritten lang yun, or may mga, alam yun, may mali yung pagkakasunod-sunod, yung, yung font niya, yung, alam niyo yun, siyempre diba may mga ano yun yung may pagkakasunod-sunod, yung pinaka-formal arrangement ng kanyang affidavit. So possible, yun ang ginawang tulong ni Defensor at ni Marcoleta doon sa affidavit ni Gutesa. Pero dito pinalalabas ni Ping Lacson na tinuruan ni Marcoleta at ni Defensor kung ano yung ilalagay doon sa statement ni Gutesa. So talagang doon pala makikita natin every time na nagsasalita si Ping Lacson na binabahirang kagad ng, alam niyo, ng hindi maganda yung testimonya ni Gutesa para lang ma-discredit gaya ng mga diskaya. Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon. At mawala ka na. Dito maganda yung punto ni Ping Lacson, pero may sablay. Ang tanong, bakit kaya ayaw ni Gutesa sa DOJ at sa Ombudsman? Siyempre, unang-una kailangan kampante ka at may kumpiyansa ka, may tiwala ka. Pero dahil nga sa personalidad ni Boying Remulla at ang inaakusahan niya rito, si Saldico at si Martin Romualdez, under yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit natin nasabi? Kontrolado ni Bongbong Marcos ang Kongreso. Si Martin Romualdez, pinsan ni Bongbong Marcos. Si Boying Remulla, appointed ni Bongbong Marcos. Paano ka magtitiwala? Diba? Paano mo masasabing mapoprotektahan ka ni Boying Remulla kung appointed siya ni Bongbong Marcos? So, baka mangyari rito, maging pain lang siya. Kinuha siya ni Boying Remulla, tapos kung ano-ano na yung gawin, tulad ng ginawa kay Yusek Bernardo, di ba? Magsisimula pa lang yung hearing ng Blue Ribbon Committee, binitbit ni Boying Remulla nung siya pa ay DOJ. Pagbalik, meron dalang supplemental affidavit. Yun nga yung kini-question ni Marcoleta. Kaya hindi mo masisisi si Gutesa kung bakit ayaw niya magpasailalim sa DOJ at sa Ombudsman kasi alam niya under yan ni Bongbong Marcos at ang inaakusahan niya pinsan ni Bongbong Marcos. Kaya ayaw niya. Ngayon, bakit sa Blue Ribbon Committee lumapit si Gutesa? Kasi nandun si Marcoleta. At alam niya at nararamdaman niya na mapagkakatiwalaan si Marcoleta kasi inilalaban niya yung mga posibleng maging witness tulad ng mga diskaya. Pero anong ginagawa kay Marcoleta? Sinasabi, tagapagtanggol daw ng mga diskaya. So ngayon, pinalalabas nila na nagsisinungaling si Gutesa at plano pang kasuhan si Gutesa, si Defensor, at si Marcoleta. So
Anong may expect mo kay Gutesa? Ibigay niya yung tiwala sa DOJ at sa ombudsman na alam niyang at nararamdaman niya. Tandaan niyo, marinto si Gutesa. So yung instinct niyan, malawak. Hindi siya masyadong magpapakatiwala kung alam niyang yung ahas, nandun mismo sa loob na magpuprotekta sa kanya, kaya ayaw niya magpakita. Pangalawa, paano siya lalabas kung nakasuspindido yung Senate Blue Ribbon Committee? Di ba dinelay mo nga, nag-inarte ka, nag-resign ka bilang Senate Blue Ribbon Committee, tapos sumunod pa yung nagkaroon ng bakasyon yung Senado. So what do you expect? Lalabas si Gutesa na magpapapreskon, wala namang session yung Senado. So siyempre, aantayin niya magkaroon ng susunod na hearing. Kaya nga, pagbilisan mo yung pagtanggap ng Blue Ribbon Committee, mag-set ka agad ng hearing, nang sa ganun, tingnan natin kung lalabas si Gutesa. Pero sabi nga ni Marcoleta, once na magsimula na yung hearing ng Blue Ribbon Committee, malaki yung posibilidad doon na lulutang uli si Gutesa para panindigan niya yung kanyang statement. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita kay... Isa pa yan, yung issue na yun ng pag-i-spy kay Senator Marcoleta. Bakit kailangan niya pa i-verify kung talagang, alam niyo yun, binibigyan niya ng kulay na itong si Gutesa, si Marcoleta, at si Defensor, magkakakonsyaba. Kaya ginagawa niya ng issue rito tungkol sa pag-spy. Ngayon, hindi naman niya ilalabas yung, kumbaga hindi siya magpapaliwanag dito tungkol dun sa pag-spy niya si Marcoleta. Kung hindi, in-expose ni Marcoleta na binabantayan siya nito ni Ping Lacson. Tandaan nyo, ito si Ping Lacson, dati itong pulis. So, magaling mag-investigate ito. Wala namang mali doon sa ginagawa niyang, alam niyo yun, yung pag-iimbestiga. Pero yung kapwa mo senador, di ba, na naglabas ng ebidensya o ng witness para tulungan ka na, i-identify na yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pero parang ikaw pa mismo, yung hindi naniniwala sa kapwa mo senador, parang ikaw mismo ayaw mong malaman kung ano yung katotohanan tungkol dito sa mga maanomalyang flood control ng DPWH. Di ba, sabi nga ni Marcoleta na napakaganda ng paliwanag niya. May nagturo sa'yo na kung sino yung nagnakaw ng kalabaw. Pero bakit yung nagturo dun sa kalabaw, yun yung iniimbestigahan mo, hindi yung itinurong nagnakaw ng kalabaw. So parang ganito yung nangyayari. Yung tumutulong para ma-identify yung mga magnanakaw sa gobyerno, bakit yung tumulong dun sa gustong mag-witness, yun yung dinidiin ninyo na gumagawa ng hindi maganda para lang sa politika. So, ano ba ang katotohanan sa gobyerno natin ngayon? May nagnanakaw, di ba? Tama, may nagnanakaw eh. Oo, hanapin natin kung sino yung mga nagnanakaw na yan. Hindi yung mga nagtuturo kung sino yung mga magnanakaw. Yun yung pipilitin nating gawan ng istorya para sila yung madiin. Kasi kung babasahin nyo na yung nangyayari sa sitwasyon ng pag-iimbestigasyon, sa umpisa pa lang sinabi na nga ng mga diskaya, merong 17 congressman ang kumikickback sa kanila. Pagkatapos, itong si Ping Lacson, nagkaroon siya ng privilege speech sa Senado. Sinasabi niya, meron daw 67 na
congressman daw. May sangkot nga din daw dito sa flood control, pero parang ang mangyayari, isang congressman na lang o dalawang congressman na lang yung nadidiin, si Saldico at si Martin Romualdez. Nasaan na yung ibang kasapakat na nagnakaw sa gobyerno? Diba wala na tayong narinig? Kaya pinareview ko yun para makita ko baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. No? But he stayed there. Diba? E di napahiya pa si Ping Lacson sa pinagagawa niya, nag-backfire sa kanya. Kaya ngayon hugas kamay. Pero ano ba yung pinakapunto rito ng sinasabi ni Ping Lacson? Nagtatago na raw si Gutesa after daw sabihin o after daw na ituro si Saldico at si Martin Romualdez. Hindi na raw nagpakita. Eh ang tanong nga, di ba? Kailan magsisimula ang Senate Blue Ribbon Committee? Sabi niya daw November 17 daw I think. Pero gusto niya i-move daw ng 14 yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Depende pa daw yun. So, doon pala makikita niyo may delay. Sino gumagawa ng delay? Sila mismo. Diba? Kung talagang gusto niyo makuha na kagad yung pinakaulo ng sindikato, dapat mabilisan kumilos dapat po si Ping Lacson. Kasi yung mga key player, yung mga yung mga susi talaga, yung mga key player, wala na, nag-aalisan na kasi may impormasyon si Marcoleta, yung dalawang executive parang mga kanang kamay ni Saldico wala na sa Pilipinas, itinakas na raw sa ibang bansa at doon bantay sarado. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw kapag nagsimula na yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.